Ang sakit pala sa puso, ang makita mong ang sarili mong nanay, si Inay Celia, ang siyang nangunguna sa kasal ng asawa mo sa iba. At ang bahay, ang pinag-ipunan ko, ang pinagpaguran ko, ay ang regalo pa nila sa bagong mag-asawa. Tahimik akong nanood, pero ang pagiging tahimik na iyon ay simula pa lamang ng aking pagbangon. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Dumating ang kanilang sasakyan. Isang malaking van na pinuno ng mga maleta, ng mga tawanan, at ng mga alaala mula sa Santorini. Masaya ang lahat, umaagos ang sigla sa bawat isa, lalo na sa mga bata na excited ng magkwento ng kanilang mga nakita at naranasan. Pero habang lumalapit sila sa kanto ng kanilang kalsada, unti-unting namatay ang ngiti sa kanilang mga labi, unti-unting bumagal ang bawat paghinga. Narito na sila. Mula sa malayo, tahimik akong nanonood. Nakasandal ako sa gilid ng isang lumang puno ng mangga, ang anino nito ang nagsisilbing aking kanlungan. Kitang-kita ko ang bawat reaksyon nila, ang bawat unti-unting pagbabago sa kanilang mga mukha. Silio, ang aking asawa, ang unang bumaba, na maihawak pa ring kamera na puno ng mga larawan ng kanilang honeymoon. Ngunit huminto siya, napako ang tingin sa kung saan. Sumunod si Inay, si Celia, bitbit ang isang designer bag na bigay ni Katrina, ang babaeng umagaw sa aking buhay. Kasama niya si Maricel at Paolo, ang aking mga kapatid, na ngayon ay tila napipi at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga bata, nalilito sa biglaang katahimikan ng mga matatanda, ay nanahimik din. Ang kanilang mukha, punong-puno ng pagtataka, ng takot, ng matinding pagkagulat. Ang bahay na kanilang iniwan, ang tahanang kanilang pinanggalingan, ang pinag-ugatan ng kanilang mga alaala, ay wala na. Naglaho. Hindi ko inalis ang tingin sa kanila. Ang init ng araw sa hapon ay hindi alintana. Ang hangin ay tila huminto rin, nakikiramay sa bigat ng sandaling iyon. Hindi ito isang bakanting lot lang. Hindi ito simpleng pagkasira ng mga nagalit. Ang bahay ng aming angkan ay pinagpapalitan na ng isang bakod na mataas, napapalibutan ng mga signage ng isang malaking construction company. Luxury Condominium Project, nakasulat sa malalaking letra, kasama ang logo ng isang kumpanyang pinagkakatiwalaan at kilala sa buong bansa. Isang kumpanyang aking kinikilala. Isang kumpanyang alam kong kailanman ay hindi gagawa ng isang bagay na ilegal. May plano ito, may basehan sa batas, at mas malupit kaysa sa anumang pwedeng isipin ng isang nagtataksil. Walang ingay, walang galaw, tila ba sila naging mga estatwa. Ang kanilang masayang paglalakbay ay nagtapos sa isang nakakangilong katahimikan. Huminga ako ng malalim. Ako si Eliza, 40 anyos, isang arkitekto. Sa ngayon, matapang ako, malayo ang tingin, at tila walang pakialam sa kanilang kalagayan. Pero may Eliza rin sa loob ko na minsang naging isang mapagmahal na asawa, isang masunuring anak, isang kapatid na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang Eliza na ang tanging hangarin ay ang kapakanan ng mga taong mahal niya. Ang Eliza na iyon ay matagal nang nawala, inilibing kasama ng mga pangarap na minsan ay pinaniwalaan kong totoo. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ng kanilang pagkagulat ay dahan-dahang lumabo at pinalitan ng isang alaala. 9 na araw bago ang kanilang pagbabalik, bago ang bagyong nagpabago sa lahat, may isang maliit na sandali ng kaligayahan. Isang umaga, payapa akong nagkakape sa balkonahe ng bahay, pinagmamasdan ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa mga halaman. Nandoon pa ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ni Inay. Hindi ko pa alam na ang payapa kong mundo ay malapit ng gumuho, at ang lahat ng aking pinahahalagahan ay babawiin sa akin ng walang paalam. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay naglalaman ng mga kwento, ng mga lihim, ng mga pangarap. Mga pangarap na unti-unti kong binuo, pangarap na unti-unti nilang winasa. Patuloy ang pag-ikot ng mundo, ngunit ang mundo ko ay unti-unti nang nagbabago. Ang sandaling iyon ay ang simula ng isang paglalakbay na magpapakita kung paano ang isang pusong nasaktan ay kayang bumangon,
hindi para manakit, kundi para ipagtanggol ang sarili. Ang dating Eliza ay namatay na, at ngayon ay may panibagong Eliza na handang harapin ang lahat, kahit pa ang sakit ay sariwa pa. Ang pagbabalik na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa akin din ang pagbabalik ng isang hustisya na matagal nang hinintay. Isang regular na umaga iyon, 9 na araw bago ang pagdating ng bagyo. Hindi ko malilimutan. Nakaupo ako sa aking desk, abala sa pagrepaso ng mga blueprint para sa isang proyekto. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Leo. Hindi na bago ang kanyang pagiging abala sa kanyang e-business trip sa Europe, kasama ang aking pamilya, ang pamilyang iniwan niya sa akin upang asikasuhin. Binuksan ko ang mensahe at doon nagsimula ang lahat ng sakit. Isang larawan. Isang malaking, malinaw na larawan. Ang Santorini, sa likuran, asul ang dagat, puti ang mga bahay, at ang araw ay tila sumasang-ayon sa kasayahang nakapinta sa kanilang mga mukha. Si Leo, nakasuot ng puting suit, yakap-yakap si Katrina, na suot ang isang puting wedding gown. Isang wedding gown. Magkasama sila, masaya, tila ba wala akong karapatan na umiral. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Naroon si inay, si Celia. Nakatayo sa tabi ni Leo, ang kanyang mukha ay punong-puno ng kagalakan, ng isang ngiti na hindi ko kailanman nakita sa aming kasal. Isang ngiti na tila nagsasabing, ito ang tamang anak. Naroon din si Maricel at Paulo, ang aking mga kapatid. Masaya, nakangiti, tila ba sila inagdiriwang ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Wala sila, ni isa sa kanila, noong araw ng aming kasal ni Leo. Ngunit ngayon, sila ay naroon, kasama ang babaeng umagao sa aking buhay, sa isang araw na dapat ay akin. Kumirot ang aking dibdib. Ang paghinga ay naging mabigat, tila ba may nakabara sa aking lalamunan. Hindi. Hindi ito totoo. Pinunasan ko ang aking mga mata, baka mali lang ang aking nakita. Pero naroon pa rin ang larawan. Malinaw, matalim at napakasakit. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga pader na aking pinagtibay sa loob ng 12 taon ay gumuho sa isang click lamang. Bakit, inay? Bakit mo ito ginawa sa akin? Ang mga alaala ay nagsimulang mag-flashback, masakit na masakit. Naalala ko kung paano ko binayaran ang pag-aaral ni Paolo sa kolehiyo, ang bawat tuition fee, ang bawat libro. Ginawa ko ito ng walang pag-aalinlangan dahil siya ang bunso at gusto kong magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Naalala ko rin kung paano ko tinulungan si Maricel sa kanyang maliit na negosyo, nagbigay ng puhunan, nagbigay ng suporta. Ginawa ko ang lahat, hindi dahil sa may utang na loob sila sa akin, kundi dahil sila ang aking pamilya. At ang bahay. Ang bahay na pinagmulan ng lahat. Ang bahay ng aming angkan. Ginugol ko ang lahat ng aking ipon, bawat sentimo, para ipaayos at ipatayo itong muli. Hindi ito para sa akin, kundi para kay inay. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang malaki at modernong bahay sa lupang iyon ay naging pangarap ko rin. Nagtrabaho ako ng husto, hindi alintana ang pagod, makita lamang ang ngiti sa kanyang labi. At ngayon, ang ngiting iyon ay nakatuon sa iba. Sa babaeng umagaw sa akin ang lahat. Dumating ang isa pang mensahe mula kay Leo. Huwag ka nang umasa. Ang nakaraan ay patay na para sa akin. Napakasakit. Hindi lamang ako pinagtaksilan, kundi binura rin ang aking pagkatao. Ang bawat sandali, ang bawat alaala, ang bawat pangarap na aming binuo ay tila naging abo. Para sa kanya, wala na ako. Para sa kanya, ang 12 taon ng aming pagsasama ay wala lang. Sa gitna ng aking matinding sakit, hinawakan ko ang aking telepono. Sinubukan kong tawagan si Itay, si Renato. Ang aking ama, ang taong akala ko ay magtatanggol sa akin. Walang sagot. Paulit-ulit kong tinawagan, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita.
Ang kanyang katahimikan ay nagpapatunay ng kanyang pakikisama sa kanilang pagtataksil. Nag-iisa ako. Walang kasama, walang kakampi. Ang mga taong akala ko ay magmamahal sa akin ay siya ring pumatay sa akin. Pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng dagat, lumulunod at walang makarinig sa aking mga iyak. Ang lahat ng aking ibinigay ay binalik sa akin ng may pagtataksil. Ang larawang iyon, ang mensaheng iyon, at ang katahimikan ni Itay ay nagsilbing huling pako sa kabaong ng aking nakaraan. Ang Eliza na mapagmahal at mapagtiwala ay pumanaw na. Ang tanging natitira ay isang puso na sugatan, ngunit handa ng lumaban. Matapos ang lahat, sa gitna ng matinding sakit at pagkalito, nagmaneho ako. Wala akong direksyon, walang patutunguhan. Nililibot ko ang Metro Manila, ang mga ilaw ng syudad ay tila hindi marunong magpaliwanag ng aking damdamin. Ang bawat kalsada ay tila walang katapusan, tulad ng aking pagkalito. Gusto kong tumakas, ngunit saan? Ang bawat sulok ay puno ng kanilang mga alaala, ng kanilang pagtataksil. Nakarating ako sa Bonifacio Global City, sa gitna ng gis. Huminto ako sa harap ng isang construction site. Maraming mga lumang gusali ang ginigiba upang bigyan daan ang mga matatayog na tor, mga modernong gusali na bubuo sa bagong cityscape. Pinagmamasdan ko ang mga makinang gumigiba, ang mga pira-pirasong bakal at semento na unti-unting nawawala. Sa gitna ng ingay at alikabok, isang ideya ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Hindi ito pagwasak. Hindi ito pagwasak na walang katuturan. Ito ay paglilinis ng lupa para makapagtayo muli. Para makapagtayo ng bago, kailangan munang gibain ang luma. Ang ideyang iyon ay tila isang ilaw na bumutas sa dilim ng aking pagkalito. Ang aking kasal, ang aking pamilya, ay tila isang lumang istruktura na puno ng mga bitak at depekto. Kung gusto kong bumuo ng isang bagong buhay, isang matibay at malinis na pundasyon, kailangan kong gibain ang lahat ng luma. Kailangan kong linisin ang lupa. Hindi ako isang biktima na tatanggap lamang ng kanyang kapalaran. Ako si Eliza, isang arkitekto. Ako ang nagdidisenyo, ako ang nagtatayo. At ngayon, ako ang magtatayo ng aking sariling kinabukasan. Ang dating Eliza, ang Eliza na puno ng lungkot at sakit, ay unti-unting naglaho. Pinalitan siya ng isang Eliza na may matibay na desisyon, na may malamig na pagpaplano. Ang sakit ay naging gasolina, ang kalituhan ay naging direksyon. Inabot ko ang aking telepono. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Alam ko kung sino ang aking tatawagan. Atomy, kailangan kitang makausap. Agad. Ang aking boses ay matatag, walang bakas na pag-aalinlangan. Si Attorney Sandoval. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na abogada sa bansa. Isang babaeng matalino, matalas, at walang kinikilingan kundi ang hustisya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng interes nang marinig niya ang aking pagmamadali. Sige, Eliza. Bukas ng umaga sa aking opisina. Attorney, may isang bagay pa, dagdag ko. Naaalala mo ba ang prenuptial agreement na pinirmahan ni Leo, matagal na panahon na ang nakalipas? Noong akala niya ay simpleng papel lang iyon. Narinig ko ang mahinang pagtawan ni Attorney Sandoval. Ang kasunduang iyon. May pakiramdam akong may malaking papel na gagampanan iyon. Hindi ko kailanman inakala na ang prenuptial agreement na pinilit kong ipapirma kay Leo, na kanyang pinirmahan ng walang masyadong pagbasa, ay magiging susi sa aking pagbangon. Noon, ito ay para lamang sa aking seguridad. Ngayon, ito ang magiging sandata ko. Huminto ako. Tumingin ako sa paligid, sa mga nagtatayo ang gusali, sa mga pira-pirasong lumang istruktura na ginigiba. Ito ang simula ng lahat. Ang desisyon na babago sa buhay naming lahat. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatakda ng hangganan, pagbawi sa kung ano ang sa akin, at pagtatayo ng isang bagong pundasyon. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang una ninyong gagawin?
ay comment ninyo sa ibaba. At kung gusto ninyong malaman kung paano ko sinimulan ang aking plano, patuloy lang kayong makinig. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pagbangon. Ang opisina ni Atty. Sandoval ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Ayala Avenue. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng kapangyarihan at prestihiyo. Nang pumasok ako, sinalubong ako ng kanyang kalmadong presensya. Isang babaeng matalino, matalas, at hindi nagpapadala sa emosyon. Walang salita, diretso kami sa punto. Ang oras ay mahalaga at ang bawat sandali ay may bigat. Nakalatag sa malaking lamesa ang mga papeles, ang mga folder, ang mga ebidensya ng isang buhay na akala ko ay totoo, ngunit puno pala ng kasinungalingan. Ang bawat pahina ay tila isang hiwa sa aking puso, ngunit sa bawat hiwa, lalo akong nagiging matatag. Eliza, pinag-aralan ko ang lahat ng dokumento na ibinigay mo, simula ni Atty. Sandoval, ang kanyang boses ay profesional at walang emosyon. At ang mga nakuha ko mula sa iba't ibang ahensya. Mayroon akong masamang balita. Hindi lang pagtataksil ang kaso ni Leo. Ito ay mas malalim, mas masahol pa kaysa sa inaakala mo. Kumunot ang aking noo. Ano pa kaya ang mas masama kaysa sa pagtataksil ng asawa mo, kasama pa ang sarili mong pamilya? Ang pagdududa na minsan ay nasa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagtataka. Ang aking mundo, na minsan ay akala ko ay simple, ay tila isang malaking palaisipan na ngayon lamang nabubunyag ang tunay na hugis. Tingnan mo ito, Eliza, patuloy niya, at itinulak ang ilang kopya ng mga dokumento sa aking harapan. Ito ay mga aplikasyon para sa loan mula sa iba't ibang bangko. Ang mga halaga ay malaki, napakalaki. At ang collateral ay ang aming ancestral home, ang bahay na pinaghirapan kong ipatayo muli, nanlaki ang aking mga mata. Pinagmasdan ko ang mga pirma. Ang aking pirma. Malinaw, tila ba ako mismo ang pumirma. Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi ko iyon pinirmahan. Hindi kailanman. Nanginginig ang aking kamay habang hinahawakan ang mga papeles. Pek. Lahat peke. Naging abala si Leo sa pagtatangka na sanglain ang inyong bahay. Maraming beses. Sa iba't ibang bangko, paliwanag ni Atty. Sandoval, ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkaawa. Ang layunin ng mga pautang na ito ay nakasaad na para sa pamumuhunan. Ngunit sa aming pagsusuri sa lahat ng kanyang record, walang malinaw na bakas kung saan napupunta ang pera. Ito ay tila isang takip lamang para sa kanyang mga balak. Isang paraan upang makakuha ng malaking halaga nang hindi mo nalalaman bago pa man niya balaki na tuluyan kang iwan. Ang pag-iisip na si Leo ay sinubukang ibenta ang bahay na pinaghirapan kong ipatayo muli, ang bahay na pinagsaluhan namin ng mga alaala, ang bahay na aking pinagsakripisyuhan, ay higit pa sa sakit. Ito ay kasalanan. Isa itong krimen. Ang pagtataksil ay personal, isang pananakit sa puso. Ngunit ang pagpapanday ng pirma, ang pagtatangka na ibenta ang pag-aari ng isang tao nang walang pahintulot ay iligal. Isang paglabag sa batas. Ang huling piraso ng tiwala ko kay Leo ay gumuho ng tuluyan. Hindi na siya isang asawang nagtaksil. Isa na siyang kriminal. Isang manloloko. Ang aking puso ay tila naging yelo. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig na galit. Sa loob ng 12 taon, nakasama ko ang isang taong hindi ko pala kilala. Isang estranghero na nagkunwari, nagpanggap, nagtago sa likod ng isang maskara ng pagmamahal. At ito pa, sabi ni Atty. Sandoval, at ipinakita sa akin ang isang spreadsheet. Sa loob ng 12 taon ninyong pagsasama, Eliza, ang kabuuang kontribusyon ni Leo sa inyong joint assets ay 170,000 piso lamang. 170,000 piso. Sa loob ng 12 taon. Halos natawa ako, isang mapait na tawa, ngunit walang tunog ang lumabas sa aking lalamunan.
Ang halagang iyon ay kakatiting, nakakatawa, kumpara sa lahat ng aking inambag, sa lahat ng aking pinaghirapan. Ang lalaking ito ay isang mapagsamantala. Isang parasito. Buhay sa aking pagsisikap, nagkunwari na may kontribusyon, ngunit sa totoo lang, isang pabigat lamang. Ang kanyang mga salita ng pagmamahal, ang kanyang mga pangako, ay tila mga anino lamang na ginamit upang matakpan ang kanyang tunay na intensyon. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang pagbunyag ng mga lihim ay tila walang katapusan. Ipinaliwanag ni Achoy Sandoval ang huling ebidensya. Nakakuha rin kami ng access sa ilang emails ni Leo. At doon, Eliza, lumabas ang isang mas malalim na scheme. Hindi lamang ikaw ang kanyang target. Pinakinggan ko siyang mabuti, ang bawat salita ay tila sumusuntok sa aking tainga. Nakipagpalitan siya ng email kay Katrina, at sa mga mensaheng iyon, ipinagmalaki niya na malapit na niyang makuha ang kalahati ng halaga ng bahay pagkatapos ng diborsyo. Ipinagmalaki niya ang kanyang kakayahan na linlangin ka, na kunin ang bahagi ng iyong ari-arian. Balak niyang gamitin ang perang iyon upang magsimula ng bagong buhay, hindi lamang kasama si Katrina, kundi gamitin din si Katrina at ang kanyang mayayamang pamilya para sa kanyang sariling interes. Tinitigan ko si Achoy Sandoval. Ang lalaking ito. Ang pagtataksil sa akin ay hindi pa sapat. Ang plano niya ay hindi lamang iwan ako, kundi linlangin din si Katrina at ang kanyang mayayamang pamilya. Balak niyang kunin ang pera ni Katrina, gamit ang bahay na ito bilang puhunan at pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Isang buong serye ng kasinungalingan ng panloloko ng pagtataksil. Hindi lang pala ako ang biktima niya. Ang aking galit na kanina ay personal at nasaktan ay lumalim. Hindi na ito tungkol lamang sa isang pusong nasaktan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat sa anumang simpatya. Nagsisimula pa lamang ang kanyang pagbabayad sa lahat ng kanyang ginawa. Ang kanyang pagiging manloloko ay hindi lamang nakatuon sa akin, kundi sa sinumang mapapaniwala niya. Ang pagtuklas na ito ay hindi nagdulot sa akin ng labis na emosyon. Sa halip, ito ay nagpatibay sa aking desisyon. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang emosyonal na reaksyon. Ito ay naging isang misyon para sa katarungan, para sa katotohanan. Ang lalaking ito, kasama ang lahat ng sumama sa kanya, ay kailangang humarap sa kanilang mga ginawa. Ang mga lihim na ito ay hindi na mananatiling lihim. Ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Ang bawat pahina ng mga ebidensya ay tila isang malakas na suntok sa kanilang mga kasinungalingan. Ang aking sakit ay nagpapatunay ng aking lakas. Ang kanilang kasinungalingan ay magiging kanilang hantungan. Sa gitna ng lahat ng ebidensya, sa bigat ng mga katotohanang nabunyag, alam kong panahon na para kumilos. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Direktang tinawagan ko si Ginoong Reyes, isang kilalang developer sa real estate industry, isang kaibigan ng pamilya na matagal ko nang kakilala sa mundo ng arkitektura. Sa kanyang opisina, na matatagpuan sa isang modernong building, nagpulong kami. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento ng pagmamay-ari, ang mga plano ng bahay, at ang mga ebidensya ng aking karapatan sa lupain. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinag-aaralan niya ang mga papeles, lalo na ang mga detalye ng posisyon ng ancestral home at ang potensyal nito para sa isang malaking proyekto. Bilang isang arkitekto, ipinaliwanag ko sa kanya ang bawat detalye, ang bawat sukat, ang potensyal na kita mula sa lupain. Propesyonal ang lahat, walang emosyon. Ang presyo na aking hiningi ay makatarungan, ngunit makabuluhan. Miss Eliza, napakalaki ng potensyal ng lupain na ito, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng interes. Ang posisyon, ang laki, ang kasaysayan perpekto para sa isang high-end condominium project. Nag-aalok siya ng isang halagang nakakagulat. Hindi ko ipinapakita ang anumang emosyon. Ito ay isang negosyo. Ang aking puso ay matigas na,
hindi na kayang galawin ng anumang malaking halaga ng pera. Sa gitna ng aking negosasyon, biglang dumating si Ana, ang aking matalik na kaibigan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang pamilyar na mukha na nagpaalala sa akin ng mga panahong tila normal pa ang lahat. Sigurado ka ba dito, Eliza? Baka pagsisihan mo ito, tanong niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pag-aalala. Ang kanyang tanong ay tila isang boses ng aking konsensya, pinipilit akong harapin ang aking mga motibo, tinitigan ko si Ana. Ang kanyang pag-aalala ay totoo, at iyon ang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa mundong ito, kahit pa pinagtaksilan ako ng aking pamilya. Ana, pinag-isipan ko ito ng matagal. Hindi ito isang desisyong madali. Hindi ito simpleng paghihiganti lang, Ana. Huminga ako ng malalim. Hindi ito paghihiganti lang, Ana. Ito ay pagtatakda ng hangganan. At pagbawi sa kung ano ang sa akin. Ang bahay na iyon ay binuo ko. Ang lupain na iyon ay pinaghirapan ko. Kung hindi ko babawiin, patuloy nila akong sasamantalahin. Hindi na ako papayag. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapasyahan, naintindihan ni Ana. Nakita niya ang sakit sa aking mga mata, ngunit nakita rin niya ang desisyon na hindi na kayang tibagin. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Bumalik ako kay Ginoong Reyes. Ang kontrata ay nakalatag na sa mesa. Ang presyo ay nakasulat ng malinaw. 200 milyong piso. Isang halagang hindi ko kailanman inakala na hawakan. Ngunit sa sandaling iyon, ang halagang iyon ay hindi nagbigay sa akin ng kagalakan. Ito ay isang mabigat na pasanin, ang kapalit ng isang pamilyang nawala. Hinawakan ko ang ballpen. Ang bawat pulso sa aking kamay ay tila nagsasabi ng isang kwento. Ang bawat pirma ay isang pahina ng isang lumang libro na isinara. Nang dahan-dahan kong ilagay ang aking pirma sa kontrata, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Hindi ito tagumpay. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanan na ang isang kabanata ng aking buhay ay tapos na. Isinara ko ang chapter na iyon nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang pagpirma, tumingin ako kay Ginoong Reyes. Ginoo Reyes, isang pakiusap. Sana po ay magsimula kayo ng fencing sa katapusan ng linggong ito. Gusto kong salubungin sila. Ang kanyang mata ay nagtanong, ngunit tumango siya. Masusunod, Eunice Eliza. Lumabas ako ng opisina, ang aking puso ay mabigat ngunit malaya. Ang bahay na aking pinaghirapan, ang tahanan na kanilang winasak, ay magiging isang bagong simula. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay ay ang simula ng aking pagbangon. Ang bawat kilos ay nakaplano, ang bawat detalye ay nakalatag. Ang pagbabalik na iyon ay magiging isang paalala sa kanila kung ano ang kanilang nawala at kung sino ang kanilang pinili na saktan. Sa mga araw na unti-unting lumipas, bago pa man dumating ang takdang panahon para sa kanilang pagbabalik, isang huling pagbisita ang ginawa ko sa bahay. Walang ingay, walang pagmamadali. Walang anumang balak na kumuha ng anuman, lalo na ang mga bagay ni Leo. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga alaala, ay mananatili kung nasaan sila. Hindi na sila mahalaga, wala nang silbi, parang alikabok na lang sa hangin. Dahan-dahan akong pumasok, ang bawat hakbang ay tila isang malalim na paghinga. Ang pinto ay sumara ng may mahinang kaluskos, at ang loob ng bahay ay tila bumulong ng mga kwento. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisilip sa malalaking bintana, iginuguhit ang mga mahahabang anino sa sahig na minsan kong nilakaran ng may pag-asa. Ang hangin ay tila huminto, nakikinig sa aking tahimik na paglalakbay. Ang bawat silid, bawat sulok, ay tila may sariling tinig. Ang bawat dingding ay pininturahan ng mga alaala, matatamis at mapapait. Nagsimula ako sa sala, kung saan kami nagtitipon tuwing may espesyal na okasyon. Ang malaking sofa, ang sentro ng aming mga tawanan at kwentuhan, ay naroon pa rin.
Naaalala ko kung paano kami nagkakaisa rito, nagpaplano ng mga piknik, nagdiriwang ng mga kaarawan. Ang bahay na ito, ang sala na ito, ay saksi sa lahat. Nakalutang sa hangin ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy, ng mga libro sa estante, at ng bahagyang amoy ng pabango ni inay. Ang bawat amoy ay nagdadala sa akin pabalik sa nakaraan. Naaalala ko si inay, si Celia, na may ngiti sa labi, puno ng pagmamalaki. Ipinagmamalaki niya sa aming mga kapitbahay ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bahay na ako ang nagplano, ako ang nagdisenyo, at ako ang nagbayad. Ang ganda, hindi ba? Ang sabi niya noon, ang kanyang boses ay puno ng galak habang ipinapakita ang bawat detalye ng aming bagong tahanan. Ang aking anak na arkitekto ang gumawa nito. Siya ang gumastos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning noon. Isang matamis na alaala. Ngunit ngayon ito ay mapait. Ang alaala ng kanyang pagmamalaki ay sumasalungat ng matindi sa kanyang mga ginawa. Ang kanyang pagmamalaki noon ay tila isang balabal lamang na itinago ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang pagnanais sa yaman, ang kanyang kahinaan sa tukso. Ang kanyang pagmamahal sa akin ay tila balat sibuyas, manipis at madaling matuklap. Ang kanyang mga halik at yakap ay naglaho na sa aking alaala, pinalitan ng larawan ng kanyang ngiti sa Santorini, kasama si Katrina, ang babaeng umagaw sa aking buhay. Nagpatuloy ako patungo sa aming silid-tulugan. Ang silid na minsan ay saksi sa aming mga pangako, sa aming mga pangarap. Ngayon, lamig at katahimikan lamang ang bumabalot dito. Sa tokador, nakita ko ang koleksyon ng mga mamahaling relo ni Leo. Bawat isa ay regalo ko, pinili ko ng buong pagmamahal, sa pag-asang bawat relo ay magiging simbolo ng aming walang hanggang oras. Bawat isa ay may kwento, may petsa, may okasyon. Ang isang pilak na relo para sa aming anibersaryo. Ang gintong relo para sa kanyang promosyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga relo, kundi mga ebidensya ng aking pagtatangka na bilhin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang atensyon. Ang aking pag-aakala na sa pamamagitan ng material na bagay ay mapanatili ko ang isang pagmamahal na tila hindi naman totoo. Iniwan ko ang lahat. Ang mga bagay na iyon ay hindi na akin. Wala na silang halaga, wala nang silbi. Ang mga ito ay simbolo ng aking pagkalito, ng aking pag-aakala na ang pagmamahal ay maaaring bilhin. Hindi ko kinuha ang mga ito, hindi ko sinira. Iniwan ko lang. Ang mga ito ay mananatiling paalala, hindi para sa akin, kundi para sa kanya, ng mga pagkakamali na kanyang ginawa. Pinikit ko ang aking mga mata, ang mga luha ay bahagyang kumawala. Hindi ito paalam kay Leo. Hindi ito paalam sa pamilyang nagtaksil sa akin. Ito ay paalam sa Eliza na minsan ay nangarap, sa Eliza na minsan ay nagtiwala ng lubos. Paalam sa ilusyon ng isang masayang pamilya, ng isang buong pamilya. Ang bawat silid, ang bawat kagamitan, ang bawat alaala ay tila nagpapalaya sa akin. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nabawasan, napalitan ng isang payapang pagtanggap. Patuloy akong naglakad hanggang sa marating ko ang hardin sa likod. Ang hardin na punong-puno ng mga bulaklak, ang hardin na minsan ay pinagkukutaan ko. Naroon ang isang maliit na halaman ng sampagita, ang mga puting bulaklak nito ay kumikinang sa sinag ng araw. Ang halimuyak nito ay nagdala sa akin pabalik sa mga panahong bata pa ako, nang kami ni Itay ay magkasama itong itinanim. Maliliit pa ang aming mga kamay noon, ngunit malaki ang aming pagmamahal. Ang mga butil ng lupa ay dumidikit sa aming mga daliri, at ang aming mga tawanan ay pumupuno sa buong hardin. Ito ang alaala ng isang pagmamahal na alam kong totoo, isang pagmamahal na hindi nadungisan. Dahan-dahan, maingat, dinukot ko ang maliit na halaman. Ang lupa ay malambot, ang mga ugat ay matibay. Ito lamang ang kinuha ko. Ang sampagita, simbolo ng kadalisayan ng pagmamahal. Ito ang tanging alaala na aking dala mula sa nakaraan. Ito ang tanging bagay na hindi nadungisan ng kanilang pagtataksil, ng kanilang kasinungalingan.
Ito ang tanging koneksyon sa isang pagmamahal na alam kong totoo, ang pagmamahal ng isang ama. Lumabas ako sa bahay, ang pinto ay dahan-dahang isinara sa huling pagkakataon. Walang lingon, walang panghihinayang. Ang bigat na matagal nang pumipigas sa aking dibdib ay unti-unting nabawasan. Hindi ito ang pagtatapos ng aking mundo. Ito ay ang pagtatapos ng isang bersyon ng aking mundo, isang bersyon na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang Eliza na umaasa at nagmamahal ng walang pasubali ay nawala na. Ngunit ang Eliza na malakas, na matatag at handang bumangon ay narito na. Handang harapin ang kinabukasan ng may panibagong lakas. Ang bahay na ito, ang mga alaala na ito, ay mananatili sa aking puso. Ngunit ngayon, ang mga ito ay magiging paalala, hindi ng sakit, kundi ng paggaling. Ito ang aking tahimik na paalam. At isang payapang pagtanggap sa aking bagong simula. Ang aking paglalakbay ay patuloy, at sa bawat hakbang, ako ay mas malakas, mas matatag, at mas totoo sa aking sarili. 2 araw na lang. 2 araw na lang at magtatapos na ang paghihintay. 2 araw na lang at magsisimula na ang aking bagong kabanata, at ang kanilang pagharap sa katotohanan. Ang bawat sandali ay binibilang, ang bawat desisyon ay matatag. Nakaupo ako sa aking apartment, ang tahimik na kapayapaan ay tila bumabalot sa bawat sulok. Ang mga plano ay malinaw na, ang mga ebidensya ay nakahanda. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang hindi ko inaasahan, isang pangyayari na tila yumanig sa aking matibay na kapasyahan, isang email. Biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na pangalan. Itay. Renato. Ang aking ama. Ang taong matagal nang nanahimik, ang taong akala ko ay tuluyan nang nawala sa gitna ng kaguluhan. Matagal na ang kanyang katahimikan, matagal na akong sanay sa kanyang pagkawala sa gitna ng lahat ng aking pinagdadaanan. Sa loob ng mga panahong iyon, tinuring ko ang kanyang katahimikan bilang isang anyo ng pagtataksil, isang pagtalikod. Huminga ako ng malalim, ang aking puso ay bumilis. May kaunting pagtataka. Ano kaya ang sasabihin niya? Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko alam kung ano ang aking aasahan. Paghingi ng tawad, pagtatanggol sa kanyang sarili, pagtatanggol sa kanila. Binuksan ko ang email at doon, bumalik ang kirot, isang kirot na bahagyang napawi ng aking matibay na desisyon na maghiganti, na lumaban. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy sa screen, bawat letra ay tila bumubulong sa aking tainga. Anak, hindi ko alam kung paano ka haharapin. Ang bigat ng aking kasalanan ay tila isang batong nakakabit sa aking leeg. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang. Ang bawat gabi ay pinupuno ng pagsisisi ng mga alaalang hindi ko kayang burahin. Naaalala ko ang iyong mga ngiti noong bata ka pa, ang iyong mga pangarap, ang iyong kasipagan. At ngayon, ang lahat ng iyon ay tila nawala na, naglaho na sa hangin dahil sa aming mga pagkakamali. Napanood ko ang lahat. Narinig ko ang lahat ng kanilang sinabi, ng kanilang ginawa. Sinubukan ko, anak, sinubukan kong pigilan ang iyong inay. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na ang ginagawa niya ay mali, na hindi tama na itaboy ka, na ipagpalit ka sa karangyaan at pansamantalang kaligayahan. Sinabi ko sa kanya na ang halaga ng isang pamilya ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang pera o luho. Ngunit hindi siya nakinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako na sa ibang bagay, sa kinang ng salapi, sa pangako ng isang mas marangyang buhay. Ang kanyang pagnanais sa yaman at kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kanyang pagmamahal sa iyo, mas malakas kaysa sa kanyang pagmamahal sa amin. Ang kanyang puso ay tila naging bato, hindi na marunong makinig sa tinig ng konsensya. Pinili ng nanay mo ang karangyaan, pinili ng mga kapatid mo ang pansariling interes. Ang bawat isa sa kanila ay tila nabulag ng kanilang mga pagnanais, ng kanilang mga hangarin na wala namang katapusan.
Si Maricel, ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas malaking bahay, ng mas magandang buhay, sa pamamagitan ng pera ni Leo. Si Paolo, ang kanyang pagnanais sa mga luho, sa mga bagay na hindi naman niya pinaghirapan. At ako wala akong pinili. At iyon, anak, iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Ang aking katahimikan ay naging pagpayad. Ang aking kawalan ng lakas na ipagtanggol ka, na iligtas ka mula sa kanilang kalupitan, ay ang aking pinakamalaking pagkukulang. Patawarin mo ako, anak. Kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, hindi ko alam. Ang bahay na iyon ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay isang alaala ng ating pamilya, ng ating pagmamahalan, ng mga panahong simple pa ang lahat. Ito ay simbolo ng iyong pagmamahal, ng iyong sakripisyo. Ngayon, ang lahat ay gumuho, naglaho na parang bula. At ang sakit ay nananatili, hindi lamang sa iyo, kundi sa akin din. Alam kong galit ka. May karapatan ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, ganoon din ang aking mararamdaman. Ngunit sana ay maintindihan mo, kahit paano, ang bigat ng aking kalooban. Ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi nawala. Hindi kailanman nawala, kahit pa ang aking mga kilos ay hindi nagpapakita nito. Ang iyong ama ay mahina, anak. At ngayon, nagbabayad ako sa aking kahinaan. Maraming salamat sa lahat, anak. Sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aalaga, sa iyong pagtitiwala. Ang mga alaalang iyon ay mananatili sa aking puso. Itay. Ang aking kamay ay nanginginig. Ang bawat salita ay tila isang tusok sa aking puso. Hindi ito ang galit na aking inaasahan. Hindi ito ang pagtatanggol na aking inakala. Ito ay sakit. Ang sakit ng isang ama na nakulong sa kanyang sariling kahinaan, sa kanyang sariling pagsisisi. Ang kanyang liham ay isang pagtatapat, isang pagpapakita ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagdurusa. Ang kanyang liham ay nagpabago sa aking pananaw, sa aking pagtingin sa buong sitwasyon. Hindi siya ang taksil, tulad ng iba. Siya ay isang biktima, tulad ko. Biktima ng kalupitan ni inay, ng kanyang pagnanais sa pera at kapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay hindi pakikisama, kundi kawalan ng lakas, ng boses, ng kakayahang lumaban. Isang tao na hinayaan ang sarili niyang lunurin sa desisyon ng iba. Ang aking desisyon ay malinaw. Ang aking plano ay matatag. Ngunit ang liham na ito ay nagbigay ng kulay sa aking paghihiganti. Hindi lahat ay nararapat na parusahan ng pantay-pantay. Ang paghihiganti ko ay hindi dapat maging bulag. Ang kanyang pagdurusa ay tunay at ang kanyang pagsisisi ay malalim. Ang pagtingin sa kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aking kalooban, isang bigat na hindi ko inaasahan. Hindi ako sumagot sa email. Ang aking katahimikan ay isang anyo ng parusa, isang pagpapakita ng aking sakit, ngunit ito rin ay isang espasyo para sa akin upang mag-isip. Makakaya ko bang saktan ang nag-iisang tao na tila may pagmamahal pa rin sa akin, kahit pa sa kanyang kahinaan? May puwang pa ba para sa pagpapatawad sa isang puso na tila naging bato na? Ang tanong na iyon ay tila gumugulo sa aking isipan, pumupuno sa bawat sulok ng aking utak. Ang liham na iyon mula kay Ita ay halos sumira sa lahat ng determinasyon ko. Bigla, ang aking tahimik na ganti ay nagkaroon ng bigat na hindi ko inaasahan. Ang kanyang sakit ay tila naging sakit ko rin. Ang kanyang pagsisisi ay tila nagbabalik sa akin sa mga panahong ako rin ay puno ng pagsisisi. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, sa puntong ito ng aking kwento, kung saan ang aking puso ay tila nahati sa dalawa, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment section? Para malaman ko lang na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi ng aking kwento sa susunod nating pagkikita dito sa channel ng Tahimik na Ganti. Ang inyong suporta ang tanging ilaw sa gitna ng dilim na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Ang araw na iyon ay mainit, ngunit mas mainit ang apoy na nagliliyab sa kalooban ko.
Isang init na hindi galit kundi kapasyahan. Dumating ang itinakdang oras. Sa gitna ng daan, sa harap ng bakod na itinayo, naroon sila. Ang kanilang sasakyan ay nakaparada sa gilid, ang mga pinto ay bukas pa, tila ba sa pagmamadali nilang bumaba upang harapin ang hindi nila inaasahan. Mula sa aking kinatatayuan, tahimik akong nanonood. Ang aking mukha ay kalmado, walang emosyon, isang maskara na binuo mula sa sakit at kapasyahan. Nakita ko ang bawat reaksyon. Ang bawat unti-unting pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, matinding galit. Si Leo, ang aking asawa, ang unang bumaba. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang dating kislap sa kanyang mga mata ay pinalitan ng takot. Siya ang unang nakita ang malaking karatula, ang signage ng construction company. Sumunod si inay, si Celia, na may hawak pa ring designer bag ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa likuran niya, si Maricel at Paolo, ang aking mga kapatid, na ang mga mukha ay puno ng pagkalito, ang dating sigla ng kanilang biyahe ay nawala na. Kasama nila si Katrina, na ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Ang lahat ay nakatitig sa bakod, sa mga makinang nakaparada, sa mga trabahador na abala sa paggawa ng kanilang trabaho. Ang bahay. Ang bahay na akala nila ay kanilang babalikan ay wala na. Naglaho. Pinalitan ng bakod ng mga karatula na nagpapahayag ng isang malaking proyekto. Ang kanilang pamana, ang kanilang pinagmulan ay nawala. Ano ito, Eliza? Ano ang ginawa mo sa bahay namin? Sa aming pamana? Si inay, si Celia, ang unang sumigaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang dating ina na mapagmahal, na mapagmalaki, ay ngayon ay isang babaeng puno ng puot at pagkalito. Hindi mo ito pwedeng gawin. Akin yan. Sa amin yan. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ang aking tingin ay nakatuon sa kanilang lahat. Wala akong ginawa, inay. Ginawa ko lamang ang nararapat. Ang lupaing ito ay legal na akin. Matagal na. Ang aking boses ay kalmado, malinaw, tila ba isang hukom na nagbabasa ng hatol. Walang bakas ng galit, walang bakas ng emosyon. Si Leo, na kanina ay nakatulala, ay biglang nagprotesta, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pero, Eliza, hindi mo magagawa ito. May karapatan ako. Asawa mo ako. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dating matapang na Leo ay wala na, pinalitan ng isang lalaking puno ng pag-aalala. Tiningnan ko siya, diretso sa kanyang mga mata. Walang kurap. Asawa. Ang nakaraan, tulad ng sinabi mo, ay patay na para sa iyo. Ang aming kasal ay isang patay na kontrata. Matagal na tayong hiwalay sa mata ng batas. Ang bahay na ito, ang lupaing ito, ay legal na nakapangalan sa akin, bago pa man tayo ikasal. Kung hindi mo binasa ang prenuptial agreement, kasalanan mo na iyon. Isang simpleng piraso ng papel na akala mo ay walang halaga, ngunit ngayon, ito ang iyong hantungan. Hindi niya kinaya ang aking tingin. Umiwas siya. Ang kanyang mukha ay namumutla, tila ba nakakita ng multo. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng nabunyag. Si Maricel at Paolo, ang aking mga kapatid, ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa lupa, puno ng kahihiyan at pag-aalala. Ang kanilang mga ngiti sa Santorini ay naglaho na, pinalitan ng takot sa hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang kanilang mga pangarap na umasa sa akin ay gumuho na. Pamana. Inay, kayo ang nagbenta ng legacy na ito noong pinili ninyo ang isang manloloko, kaysa sa sarili ninyong anak. Ang aking boses ay kalmado pa rin, ngunit ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang mukha. Ang bahay na ito ay hindi namin. Ito ay binayaran ko.
Pinaghirapan ko. Isinakripisyo ko ang lahat para dito, para sa inyo. At kayo, pinili ninyong ibigay ang inyong pagtitiwala sa isang tao na walang pakialam kundi sa sarili niyang interes. Pinili ninyo ang kanyang salapi, ang kanyang pangako ng luho, kaysa sa dugo at laman ninyo. Sa gitna ng aking mga salita, biglang umalinggaw ang isang boses. Eliza, ano ang ibig mong sabihin? Si Katrina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Elio, puno na ng hinala. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay pinalitan ng pagdududa. Ang kanyang puting wedding gown na suot niya sa Santorini ay tila isang sumpa ngayon. Huminga ako ng malalim. Ito ang huling suntok. Ang huling pagbunyag ng katotohanan. Katrina, ingatan mo ang asawa mo. Mahilig siyang gumamit ng pera na hindi kanya. Minsan, mas maganda kung malaman mo ang buong katotohanan bago ka magtiwala ng lubos. Ibinigay ko sa kanya ang isang sobre. Ito ay naglalaman ng mga kopya ng mga peking loan applications, ng mga email ni Leo, ng mga ebidensya ng kanyang pagnanais na linlangin hindi lamang ako, kundi pati na rin ang pamilya ni Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Katrina habang binubuksan niya ang sobre. Ang kanyang tingin kay Leo ay puno na ng hinala at takot. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay pinalitan ng pagdududa, ng pait, ng pagtataksil na kanyang nakikita. Nagsimulang nanginginig ang kanyang kamay. Si Leo ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay namumutla, walang masabi. Ang kanyang pagpapanggap ay nabunyag. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa isang iglap. Hinarap ko si Inay, si Maricel, at si Paolo sa huling pagkakataon. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ibinigay ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pinahalagahan. Ngayon, wala na kayong pwedeng asahan mula sa akin. Sarado na ang pinto. Hindi na ako ang Eliza na handang magsakripisyo para sa inyo. Hindi na ako ang Eliza na pipikit sa inyong mga kasalanan. Ang aking mundo ay hiwalay na sa inyo. Sa lahat ng iyon, may isang taong nanatiling tahimik. Si Itay, si Renato. Nakatayo siya sa likuran, malayo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may bakas din ng pagtanggap, ng pagkaintindi. Hindi siya nagsalita, hindi nagprotesta. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga balikat, ang bigat ng kanyang pagsisisi. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahan akong tumango. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isang paalam, isang pagpapatawad, at isang pag-asa sa isang bagong koneksyon. Isang koneksyon na hindi na madudungisan ng sinuman. Tumalikod ako. Walang lingon, walang panghihinayang. Ang mga boses ng kanilang galit at pagkalito, ang kanilang mga sigaw ng protesta, ay unti-unting lumayo. Ang chapter na ito ay sarado na. Ang sakit ay nananatili, ngunit ang kalayaan ay mas malakas. Ang Eliza na minsan ay biktima ay wala na. Ngayon, ako ang may kontrol sa aking buhay. Ako ang nagdidikta sa aking kapalaran. Ang pagtatapos na ito ay hindi paghihiganti. Ito ay hustisya. Ito ay kalayaan. At ito ang simula ng aking sariling kabanata. 6 na buwan ang lumipas. Ang bawat umaga ay tila isang bagong pahina, malinis at handang sulatan. Ang dating Eliza, ang Eliza na puno ng sakit at pagtataksil, ay dahan-dahang lumisan, at isang bagong Eliza ang umusbong, mas malakas, mas matatag, at mas matalino. Hindi ito madali. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Ito ay isang proseso, isang mahabang paglalakbay sa gitna ng mga alaalang naghahabol, at mga sugat na dahan-dahang naghihilom. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa malaking bintana ng aking apartment tuwing umaga, nagbibigay ng ginto at init sa bawat sulok. Ang aking mundo ay tahimik, payapa, at puno ng isang uri ng pag-asa na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ang mga pader ay puti at malinis, ang mga kasangkapan ay simple ngunit elegante. Bawat isa ay pinili ko ng may pag-iingat, sumasalamin sa bagong ako. Araw-araw, matatagpuan ako sa construction site.
Nakasuot ng hard hat, ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat detalye, bawat balangkas, bawat bakal na itinatayo. The Prisma Tower. Ito ang pangalan ng aking proyekto, ang aking magnum opus, ang pinakamalaking hamon at tagumpay sa aking karera bilang isang arkitekto. Ang bawat bakal na itinatayo, ang bawat semento na inilalagay, ang bawat disenyo na nagiging totoo ay tila isang simbolo ng aking pagbangon. Mula sa mga abo ng isang nasirang pamilya, nagtatayo ako ng isang bagong istruktura, isang matibay na pundasyon para sa aking sarili, para sa aking kinabukasan. Ang ingay ng konstruksyon, ang tunog ng mga martilyo, ang boses ng mga manggagawa, ay tila musika sa aking tainga. Ito ang tunog ng paglikha ng pagtatayo. Isang malaking kaibahan sa nakakabinging katahimikan ng aking nakaraang buhay, sa mga pader na gumuho, sa mga pangarap na nawasak. Dito, sa gitna ng kaguluhan ng pagtatayo, natagpuan ko ang aking kapayapaan, ang aking layunin. Ngunit hindi lamang sa trabaho ko natagpuan ang kapayapaan. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, hindi na ako nag-iisa. Sa aking balkonahe, nakaupo kami ni Itay, si Renato. Tahimik na nagkakape, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. Ang hanging sariwa sa gabi ay humahaplos sa aming mga mukha, tila isang malambing na paalala ng aming bagong simula. Sa isang maliit na pasong luwad, nakatanim ang sampagitan na aking kinuha mula sa lumang hardin. Bawat araw, dinidiligan namin ito, inaalagaan. Ang bawat usbong na dahon, ang bawat puting bulaklak na sumisibol, ay tila isang simbolo ng aming muling pagtatayo ng aming relasyon. Mula sa isang maliit na ugat na akala ko ay wala ng pag-asa, unti-unti itong lumago, nagbibigay ng halimuyak at kulay sa aming muling nabuong ugnayan. Kumusta na sila, Itay? Tanong ko isang gabi, ang aking boses ay malumanay. Hindi na may galit, hindi na may pait, kundi may pag-uusisa lamang. Ang kanilang buhay ay hindi na bahagi ng aking sarili, ngunit hindi ko pa rin maiwasang itanong. Bumuntong hininga si Itay, ang kanyang tingin ay nakapako sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Si Leo at Katrina, Eliza, naghiwalay na. Ang pamilya ni Katrina, nalaman ang lahat ng kanyang kalokohan, ang kanyang pagiging manluloko. Hindi nila kinaya ang kahihiyan. Napailing siya. Ang kanilang kasal ay hindi tumagal. Ang pera ang nagdala sa kanila at ang kawalan ng totoo niyang pagmamahal ang nagpahinto. Hindi ako nagulat. Hindi rin ako nasaktan. Ang balita ay tila isang malayo, malabong tunog. Ang mga mangluloko ay laging magbabayad. Ang kasinungalingan ay laging babalik. At si Inay, si Celia, at ang mga kapatid mo, Eliza, patuloy ni Itay, ang kanyang boses ay tila may bahid ng kalungkutan. Patuloy pa rin silang nagrereklamo. Sinisisi ka pa rin sa lahat ng nangyari. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkakamali. Ang bahay, ang lupain, ang lahat ng kanilang inaakala na karapatan nila ay nawala. At para sa kanila, ikaw ang may kasalanan. Ang detalye na ito ay hindi na rin nagdulot ng sakit. Sa halip, ito ay nagpatibay lamang sa aking desisyon na putulin ang aming koneksyon. Ang kanilang pagtanggi na harapin ang katotohanan, ang kanilang patuloy na pagsisi sa akin, ay nagpapakita na ang kanilang puso ay hindi pa nagbabago. Ang kanilang pagmamahal sa materyal na bagay ay mas malakas kaysa sa anumang koneksyon ng dugo. Hindi ko inaasahan na magbabago sila, Itay, sagot ko. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At ang paglimot ay hindi nangangahulugang pagpayag na sila ay magpatuloy sa kanilang mga pagkakamali. Ang pagputol ko sa kanila ay nagdala ng kapayapaan sa aking buhay. Tumingin sa akin si Itay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki ng pagmamahal. Pero ikaw, anak, sabi niya, masaya ako para sa iyo. Ang lakas mo. Ang talino mo. Binabalik mo ang iyong sarili. Mas malakas ka kaysa sa akala ko. Mas malakas ka kaysa sa akala nila. Umiti ako. Ang ngiting ito ay totoo, hindi balag kayo.
Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng aking puso, na puno ng kapayapaan at kalayaan. Salamat, Itay. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging nandyan ka ngayon. Ang aming relasyon ay dahan-dahang naghihilom, tulad ng sampagitan na aming inaalagaan. May mga sugat pa rin sa aking puso, ngunit hindi na sila nagdurugo. Sila ay naging mga pilat, mga paalala ng aking pinagdaanan, ng aking pinagtagumpayan. Ang mga pilat na ito ay nagpapatunay na ako ay nakaligtas, na ako ay bumangon. Nang gabing iyon, lumabas ako sa balkonahe, tiningnan ang Prisma Tower na unti-unting nagiging isang higanting anino sa kalangitan. Ang bawat palapag ay isang hakbang patungo sa aking bagong simula. Ang bawat ilaw na kumikinang sa mga bintana ay tila nagsasabi ng isang kwento ng tagumpay. Ang dating Eliza, ang Eliza na puno ng sakit at pagkalito, ay naglaho na. Ang bagong Eliza ay matatag, may pananampalataya sa sarili, at handang harapin ang anumang hamon. Mula sa mga abo ng nakaraan, ako ay bumangon, mas malakas, mas matatag, at mas totoo sa aking sarili. Ito ang aking bagong simula, binuo sa katotohanan at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lahat. Nangangahulugan ito na hindi ko hahayaang kontrolin ng nakaraan ang aking kinabukasan. Ang buhay ay puno ng mga aral, at ang banging aking pinagdaanan ay nagbigay sa akin ng mga pakpak upang lumipad, ng mas mataas, ng mas malayo. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking balkonahe, ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha, biglang umilaw ang aking telepono. Isang mensahe. Isang hindi inaasahang mensahe, mula sa isang numero na akala ko ay matagal ko nang nabura sa aking alaala. Mula kay Leo. Nagkamali ako, Eliza. Pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan ko ang mga salitang iyon sa screen. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang boses. Tila ba bumabalik ang nakaraan sa isang iglap, ngunit sa isang malayo, malabong paraan. Isang alaala na tila isang anino na lumipas na sa aking harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala akong naramdamang sakit. Wala akong naramdamang galit. Walang put. Isang payapang katahimikan ang bumabalot sa aking puso. Ang kanyang mga salita ay tila hungkag, walang laman. Isang pagtatangka na kumapit sa isang bagay na matagal nang nawala, na matagal nang inilibing. Nagkamali siya. Nagkamali siya, ngunit ang pag-amin niya ay huli na. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na mahalaga sa akin. Hindi na ito makapagpapabago sa lahat ng nangyari. Ang kanyang presensya ay wala ng puwang sa aking mundo. Dahan-dahan, walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang delete button. Ang mensahe ay naglaho sa screen, tila ba hindi kailanman umiral. At pagkatapos, hinarangan ko ang kanyang numero. Isang huling pagputol ng koneksyon, isang huling paglaya mula sa nakaraang matagal ko nang iniwan. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Ito ang aking sagot. Ang aking katahimikan, ang aking pinakamalakas na boses. Napakasarap sa pakiramdam ng pagiging malaya. Malaya mula sa mga kadenang matagal nang nakagapo sa akin, malaya mula sa mga alaalang nagpapahirap. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi ko na kailangan. Ang kanyang pagpapahalaga ay wala ng silbi. Ang aking paglalakbay ay hindi tungkol sa paghihiganti sa kanya, kundi tungkol sa pagpapatawad sa aking sarili. Pagpapalaya sa aking sarili mula sa kanyang anino, mula sa kanilang anino. Ang bawat tao ay may pinagdadaanan. May mga laban na kailangan nating harapin ng mag-isa. May mga sugat na kailangan nating gamutin sa ating sariling paraan. Ang aking paglalakbay ay puno ng sakit, ng pagtataksil, ng mga pagkakamali na aking pinaniwalaan. Ngunit ito rin ay puno ng pagtuklas sa sarili, ng pagbangon, ng paghahanap ng tunay na kapayapaan. Tiningnan ko ang tanawin mula sa aking balkonahe. Ang Prisma Tower ay matayog na nakatayo, kumikinang sa sinag ng araw. Isang simbolo ng aking pagbangon, ng aking tagumpay.
Isang pagpapatunay na ang isang pusong nadurog ay kayang bumangon, mas matatag at mas buo kaysa dati. Napaisip ako. Tunay ngang may mga bahay na kailangang gibain para makapagtayo ng mas matibay. Ang lumang bahay ng aming angkan, ang tahanang puno ng kasinungalingan at pagtataksil, ay kailangang maglaho. Kailangan itong mawala upang magbigay daan sa isang mas matibay na pundasyon para sa akin. Isang pundasyon na binuo sa katotohanan, sa integridad, at sa pagmamahal sa sarili. Hindi sa pagmamahal na pinipilit o binibili. May mga pamilyang kailangang masira para matutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang aking pamilya ay gumuho. Ngunit doon ko natutunan kung sino ang totoo, at kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal, ng paggalang, ng suporta. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang koneksyon ng dugo, kundi koneksyon ng puso, ng tiwala. At kung ang koneksyong iyon ay nawala, oras na upang gumawa ng sarili mong pamilya, sarili mong tahanan na puno ng tunay na pagmamahal. At may mga pusong kailangang madurog para muling mabuo, mas buo at mas matatag kaysa dati. Ang aking puso ay nadurog. Ang sakit ay tila walang katapusan. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, natagpuan ko ang aking lakas. Natuto akong lumaban. Natuto akong bumangon. Ang aking puso ay muling nabuo, hindi nagawa sa baso, kundi sa isang materyal na hindi na kayang sirain ng sinuman. Ito ay puno ng pilat, bawat pilat ay isang paalala ng aking paglalakbay, ng aking paggaling. Ngunit bawat pilat ay nagpapatunay din ng aking lakas. Nakatayo ako sa aking balkonahe, ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha. Ang sampagita sa paso ay namumulaklak, ang bango nito ay nagbibigay ng payapa sa aking kalooban. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng pagbangon. Ng pagpili na itayo ang aking sariling buhay, sa sarili kong mga termino, sa sarili kong katotohanan. At iyon, para sa akin, ang pinakamalaking tagumpay. Ang pinakamalaking kapayapaan. Ang buhay ay puno ng mga aral. At ang banging aking pinagdaanan ay nagbigay sa akin ng mga pakpak upang lumipad, ng mas mataas, ng mas malayo. Hindi na ako lilingon pa. Ang aking kinabukasan ay malinaw, malinis, at puno ng mga posibilidad. Ito ang aking huling salita. At ito ang simula ng aking walang hanggang kalayaan. Ang kwento ni Eliza ay nagtatapos dito. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtataksil, ngunit higit sa lahat, pagbangon. Ano ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon ni Eliza? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, mayroon ba kayong gagawing kakaiba? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Lagi kong binabasa ang bawat komento ninyo. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nagdulot ng malalim na pag-iisip, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga taong sa tingin ninyo ay mararamdaman din ang bigat ng kwento. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo at aral ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikinig, at sa inyong patuloy na suporta. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, baka sa susunod na pagkakataon, kayo naman ang maging bida ng tahimik na ganti. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.